Magandang gabi po muli sa bawat sa ng Biyernes. Ano po ay magpatuloy po sa gawain na parang tayo manalangin na. Muli, Amang Diyos na nasa langit. Salamat po sa maghapon at patuloy pong mag-ingat at pagkakain sa amin. Paggabay sa kabila ng bagyong dumaan ay kabagan ito ang aming bansa sa mga baha at sa mga nasalanta. Mga Panginoon ay dito naging grabe ang epekto nito at lalo sa mga panahon palahin po kabagan ng aming bansa lalo ang mga bansa na nakakaranas ng gera, ng gutom, ng kawalan ng mga pagkain, ng tubig, ayos na bahay. Patuloy po, Panginoon, ako po mamunat, mag-usap sa gabi ito, pagpanahin sa itanyo, o lagi madakila, Panginoon, sa aming pagsamba at pag-aaral ng Banglisita. Usapin po ang bawat sa amin, maging aming live at palahin po sa gabi ito. Ito ang dating pamuli po sa gabi ito. At patuloy po ito mangusap at magpala sa matamis na pala ng Panginoon. Okay po muna tayo bago tayo mag-aaral sa itawang ng Panginoon. Sige po. Study about eternal life. What does this eternal life that we receive from Christ mean? It means forever when life ends here. Ito'y magpapatuloy sa isang lugar. Ito po ang eternal life ay ang makabuluhang buhay ng isang tunay na taga-San ni Cristo na nagsisimula po yan dito sa lupa at nagpapatuloy sa langit. Sabi nga na Romans 4, tayo ay nalibing kasama ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bautismo ng kanyang kamatayan, kung paano si Cristo nga ay nabuhay muli sa mga patay dahil sa kapurihan ng Ama, kalooban ng Ama. Gayun din, ang mga tunay niyang alagad ay nais na lumakad sa panibagong landas ng buhay. So, ang eternal life po ay panibagong
landas ng pagsunod o paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Nagsisimula po yan dito, pagtiwalaan mo, pakilala mo pa Jesus bilang tagapagligtas dito sa lupa hanggang tayo po ay kunin niya sa kanyang karan sa langit. Itong bagong buhay na ito sa ating banal na buhay, this new life is characterized, ito'y tumutukoy, ang katangian nito ay isang isang banal at may pagpapakumbaba, isang masaya, isang tapat at masayang relasyon sa banal na Diyos. Pagsuot sa kanyang mga salita at pamumuhay ng mayroong paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. So dito pa lang mo sa lupa yan, ay dapat ganyan ang nararanasan ng tunay na ligtas, ang tunay na manampalataya ng Panginoon. Merong pagpapasakop at pagmamahal, no? Banal na pagsunod, banal na paglilingkod sa Panginoon, no? Banal na masayang relasyon. Ano po ang implikasyon nito sa buhay ng isang tunay na ligtas kung siya ay tunay po na ligtas at may bagong buhay? No? It means death to sin. Sa pamagitan ng bautismo ng ating tinanggap sa Panginoon, ang payong namatay na libing na buhay para sa ating kasalanan at kaligtasan. So, nang nilibing po ang Panginoon sa mga patay, no? Ibig sabihin, nalibing din rin po ang lumang katawan na makasalanan natin. Nilibing din po ito. Hindi lang siya namatay para sa salan. Pati ang katawan natin makasalanan ay nilibing din po. At nung siya ay mabuhay na muli, isang bagong katawan, isang bagong makita natin dito, katawan ang inihandog niya para sa kanyang mga iniligtas patungong langit. So, gayun din sa bautismo natin tinanggap sa Panginoon, ito yung naglalarawan, no, through baptism of believers, yung mga manampalataya ng pabautismo, ito ay naglalarawan ng kamatayan ni Kristo sa kasalanan at tinatawag tayo upang mabuhay sa isang buhay na hindi na tayo alipin ng kasalanan. No? Dead to sin's power and influence. So, we are no longer slave to sin. No, hindi po tayo alipin o sunod-sunuran sa kasalanan, sa kapangyarihan nito, at sa influence nito. Pagkat may mga tukso, hindi ka na nabubuhay sa tukso. Bagamat maraming patibong kaaway, maraming alok, pero hindi na po kagaya dati na talagang sunod-sunuran tayo, no? So, dahil nga po may banal na spirito at may banal na buhay na binigay ng Panginoon na siyang niya nais sa mga patungo namin. It talks about new identity. Eternal life means new identity. No? Believers have new identity in Christ. Isang bagong tatak, isang bagong kaugnayan, isang bagong paglalarawan. Ano? Ang tunay na mananampalataya ng Panginoon ay may bago ng relasyon kay Kristo. No? Nawala tayo niyan dati. At ang buhay natin ngayon sa lupa, habang wala pa tayo sa langit, ay dapat nagre-reflect, ibig sabihin naglalarawan, nagpapakita ng tunay na buhay ng may pag-ibig at pagsunod sa ating tinanggap na tagapagtas. It talks about union with Christ. This newness of life that Paul, tinutukoy nga po ni Apostle Paul in Romans 6:4, ito ay nagbibigay pagpapahalaga, emphasizes, nagbibigay tuon, tumutukoy sa sa pakikipag-ugnayan o pakikiisa ng tunay na ligtas mananampalataya ng Panginoon, lalo nang tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas. So it emphasizes sa believers' union with Christ in salvation. Nagsimula po yan sa ating pananampalataya sa kaligtasan ni Kristo, pakikisa, pakikipag-ugnayan, and the believers are united with Christ in His death. Kaya ang tunay na mananampalataya ay nakipag-isa
sa ating Panginoon, nung siya ay mamatay sa krus, lahat ng nagtiwala sa Kanya bilang tapagtas ay kaisa na ng Kanyang kaligtasan, ng Kanyang kamatayan, ng Kanyang pagkabuhay na muli. No? So, kaya nga may promise in the future, pagkuha sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng katawang panglangit. Ang katawan natin meron ngayon ay katawang makasalanan, nilinis, pinatawad at tinubos ng Panginoon, pero hindi tayo alipin ng kasalanan dito sa lupa. So, bibigyan tayo ng katawang panglangit, isang perfecto katawan. Kaya nga, ang katawan natin ito, bagamat mahina pa rin namamatay ang kakasakit, ay hindi na po ito dapat alipin ng kasalanan. Hindi na natin ito pinapagamit ang ating buong pagkatao, no, puso't isipan, everything, sa kasalanan o sa patibong ng diablo. This union in Christ has deep results for their lives. So, ang tunay na relasyon, ang tunay na pakikisa sa Panginoon, sa kaligtasan, at pagkakaroon ng buhay na walang ay dapat meron totoo at malalim na resulta sa tunay na ligtas. It talks also, eternal life also talks about transformed life. Isang buhay na binago. No? So, yung newness of life na tinutukoy ni Paul ay tumatawag sa mga manampalataya upang mabuhay sa isang buhay na banal, pinatawad, nilinis, binago. Transformed life. One that is marked by living in the guidance of Holy Spirit. Isang buhay na minarkahan, ginabayan ng Holy Spirit, sumusunod sa kanyang mga salita, at may lumalalim na relasyon sa Ama at sa Anak. This eternal life is something that Jesus can only give to all His true disciples, next to which all other life just is not quite life at all. Ano po yung sinasabi dito? Itong buhay na ito na binigay ng Panginoon, itong buhay na walang siya lang ang pwedeng magbigay nito. Wala nang iba. Siya lang pwedeng magbigay ito. Binibigay niya ito sa lahat ng mga tunay na sumampalataya, tunay niyang alagad. Hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng reliyon. Bagamat siya nga ay tagapagligtas, no? Para sa buong mundo, para sa kasalanan kaligtasan ng lahat ng tao. Pero importante kasi sabi ni Joshua that whosoever believeth in Him. So yung mga totoong sumampalataya, kaya tinatawag na mananampalataya, believers. Yung mga totoong naniwala at sumunod, kaya tinatawag na tagasunod o disipulo. Sila lang po ang nakaranas, nakatanggap nito, no, ng buhay na walang ganito. Next to which all other life just is not quite life at all. Maraming tao sa buhay nito, sa mundong ito, may physical na buhay. Ano ang kaiba ng eternal life? Again, eternal life, ang Panginoon Jesus na pwedeng magbigay ito. At ibinibigay lang niya ito sa mga tunay niya alagad. So, kailan ito sisimula? Kapag pinagtiwalaan mo, tinanggap mo si Kristo, dito pa lang sa lupa, meron ka ng buhay na walang hanggang kunin niya tayo sa langit. Kaya nga, may mga nililig sabi, di ba? Pag tinanggap lang daw si Kristo, nagtitiwalaan na ligtas na forever. Kaya, hindi siya niniwala sa osas. Na ang tunay na ligtas magpakilan. Once saved, always saved forever. Hindi na matanggap, may mga rin hindi na matanggap, hindi maintindihan na ang kaligtasan ni Kristo ay tunay at tiyak at hindi nawawala at forever. Yung eternal life. So, hindi nila naintindihan yung buhay na walang na binibigay ni Kristo ng Panginoon at siya lang pwede magbigay nito. So, ano lang meron ng buhay sa tao, ang mga tao sa lupa? May religion siya, may physical life siya, pero wala sa eternal life. May religion siya, pero wala siyang totoong relasyon kay Kristo. So, because eternal life, tanging si Kristo lang ang pwedeng magbigay at ibinibigay lang niya ito. Binibigay naman niya talaga ito para sa lahat, pero ang condition doon sa sino mang sumampalataya sa Kanya.
Again, what is the definition of eternal life? Eternal life is a quality of life. Ano? Isang buhay na makabuluhan, makahulugan. Eternal life is not just about living forever in heaven. Tandaan po natin, ang buhay na walang gan na binibigay ng Ama at ng Anak, hindi lang yung makapasok ka sa langit, mag-enjoy ka sa langit, maligtas ka sa parusa sa impyerno dahil takot ka mapunta sa impyerno. Bakit tayo patungan sa iba? Dahil tayo makasalanan. Bakit di tayo mapasalanan? Dahil tayo makasalanan ng Diyos ay banal. So, si Kristo ba'y namatay sa krus? Para lang ba sa ating kasalanan kaligtasan? Para iligtas lang ba tayo sa impyerno? At papuntahin sa langit? Pero mag-i-enjoy pa tayo sa kasalanan sa lupa? Ganun ba ibig sabihin ng eternal life? Gusto lang nating maligtas sa parusa sa impyerno, makapasok sa langit. Pero, ang buhay natin sa lupa ay buhay na makasalanan pa rin at pasaway at rebelde sa Diyos. Hindi po ganun yun. Because eternal life na binigay ni Kristo, kahit na binayaran na niya ang ating kasalanan, ang ating kaligtasan, pinatawad at hinugasan niya tayo, at gusto niya tayo tayong papasok sa langit. But again, that life is changed. It is a gift. Ito ay binabago. Ito ay buhay na may pagbabago, paglilinis, paghuhugas, patuloy na pagpapatawad, at makabuluhan, makahulugan. May purpose. Tingnan nyo, may mga tao nagpapakamatay. May mga tao naman na nabubuhay sa pagpapayaman lang. Kahit na sa masamang paraan. Mga tao nabubuhay lang, inuubos ang lakas sa sports, sa tagumpay, sa karangyaan, sa tinatawag nating kasikatan, yun ang purpose niya sa buhay. Sumikat, makilala, yumaban, makapag-abroad lang, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho, may experience ang maraming bagay, yung iba naman sobrang pagpapakasama, di ba? Pagnanakaw, pagre-rape, di ba? Maraming babae, maraming bisyo, maraming pera. Ganun ang ibig sabihin ng buhay niya sa lupa. Kaya nga, ibang-iba ang buhay na walang gan na ibinibigay ni Kristo sa mga tunay niyang nilinis, pinatawad at niligtas. Ito ay walang hanggang buhay sa langit, pero dito pa lang sa lupa, nagsisimula ito. Upon receiving the Lord, upon trusting the Lord as personal Lord and Savior, it is a continuous knowing the Father and the Son. Ang buhay na walang gan, sabi ng John 17:3 nga, di ba? Knowing the Father and knowing the Son. No? So, nung magmula natin maklala si Kristo bilang tabagtas, ito ay patuloy na pagkakilala, paglalim, pagpapatuloy, paglilingkod, pagsamba, pagsunod, hanggang kunin na po niya tayo sa kanyang karasan. So, eternal life, it's not just about living forever in heaven, but it is also about experiencing, maranasan mo, ang makabuluhan, quality, quality, maayos, nilinis, binago, pinatawad. Hindi na tayo lang ang nag-i-enjoy sa lupa. Dapat ang nag-i-enjoy yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na nagpatawad, yung Diyos na nagligtas. Kaya nabubuhay na tayo, hindi na para sa sarili natin, hindi na sa mga pangarap lang natin, nabubuhay na tayo dun sa plano nung lumikha sa atin at nagligtas sa atin. Ito ay karanasan ng isang makabuluhang buhay at it characterize ang katangian ito ay isang totoo, isang banal, isang tama at malalim na relasyon sa Ama at sa Anak na kanyang pinadalang kapagtas at nagpatawad sa atin. Again, sabi ng John 17:3, what is eternal life? So, wakil natin, maliwanag dito, dinefine. Binigay ang kahulugan ng buhay na walang gan. Hindi lang pumasok ka sa langit. Hindi lang maligtas ka sa parusa impyerno. Hindi lang mapatawad ka, malinis, mahugasan, hindi lang po. More than that, yan ay mga bonus na lang.
Ang buhay na walang hanggan ay makilala mo talaga ang totoong Diyos Ama at makilala mo yung pinadala niyang tagapagligtas. So it is a continuous relationship with the Father and the Son. Dito pa lang sa lupa, hanggang forever, kunin niya tayo sa kanyang plano. We will worship and serve Him. Eternal life is also a spiritual life. Not only a quality life, but a spiritual life. No? Kaya pag sa natin quality life, hindi lang yung mga tao mayaman. Mapera, maraming magandang bahay, nabibili lahat, nakakapag-pamasyal. Paano na may mga mahirap? Sa Bible nga, daming mahirap na naligtas. Di ba? So pag sa ating quality life, it talks about relationship with the Father and the Son. And it starts upon receiving the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior. Eternal life is also means spiritual life. What does it mean spiritual life? Eternal life is a spiritual life, isang buhay spiritual na nagsisimula nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Sa simula ng iyong pagkaligtas, ng pagpapatawad at pagliligtas sa iyo ng Panginoon. When a person puts their faith in Jesus Christ, napiyagtiwala niya ang pansamantalang bilang tagapagligtas. Ngayon, ang sinasabi nga natin lagi, ang pag-ibig ng Ama na banal ay para sa lahat. Gayun na lang ang pag-ibig niya sa buong mundo, lalo na sa tao na kanyang pinakamamahal. At ang pinaka-matibay na ebidensya ng pagmamahal niya ay para lang tayo maligtas at mabayaran at matubos ay malinis. Nagkaroon ng sakripisyo ang kanyang anak doon sa krus. That He gave His only begotten Son. The greatest gift of the heaven and the Father ay ang kanyang buhay ng kanyang anak. At ang dakilang regalo naman ng Panginoon Kristo ay ang buhay niya sa krus. So makita natin yan, ano ang resulta nito? Ano inaasahan ng Ama at ng anak? Binigay na ng Ama ang anak niya, at ang anak ay binigay naman niya ang buhay sa krus na banal para sa ating kaligtasan. Anong ina-expect niyang resulta dito sa binigay niyang regalo na ito, dito sa binigay na buhay ng Ama at ng anak doon sa krus? Sabi niyan, upang ang sino man, kahit sino, hindi pinag-uusapan ng reliyon, hindi isang reliyon lang ang maliligtas, hindi reliyon ang nagliligtas, ang sino man, mayaman ka man o mahirap, ikaw may sobrang sama ka man o konti man ang kasamaan mo, bata ka man o matanda, anumang lahi, ang sino man, sumampalataya sa anak. By trusting the Son as personal Lord and Savior, knowing that sa pag-amin mo ikay makasalanan, sa pag-amin mo hindi mo kaya ligtas sarili mo, at sa pagtitiwala mo na meron na palang kaligtasan, sigurado, binigay na ng Ama yan at si Kristo pala yung tagapagtas. So pagtitiwala mo kay Jesus, na wala nang iba, siya lang ang magliligtas sa iyo, siya lang ang magdadala sa iyo sa langit, anong resulta? Hindi ka na raw mapapahamak sa pangalawang kamatayan dito may na Bible, yung impyerno. Hindi ka na mapapahamak, iniligtas na ang iyong kaluluwa sa parusa sa impyerno, bagkus magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. So what is this everlasting life? It is also a spiritual life. Because ang buhay sa langit ay ito ay buhay na walang hanggan. Ito ay life after death. Ang buhay sa lupa, physical. Nagkakita pa tayo. Diba? Nagkikita-kita pa tayo dito, nagkakahawakan, nagkakakabayan, kumakain, nagkakamamasyan. Pero ang pagkatapos tayo umalis, mamatay, at umalis sa mundo to, iba na po ang buhay sa kabila. At tawag doon ay mundo ng mga hindi nakikita. The spirit world. And the spirit world talks about ang buhay ng Diyos at buhay ng anghel na hindi natin nakikita at ang buhay ng mga taong nandun na po. Dalawa ang pinatutungan niya. Yung kapahamakan ng impyerno at yung buhay ng walang hanggan sa piling ng Ama sa langit. Kaya, nais ating maligtas. Kung nais ating maligtas, isa lang ang paraan. Isa lang ang dahilan. Pagtiwalaan mo ang namatay sa krus bilang tagapagligtas, wala na po iba. Wala na po iba. The source of eternal life, again, saan nang galing?
Wala nang iba. Jesus Christ is the source of eternal life. He is the only way to experience eternal life. Wala na pong ibang paraan. Hindi po ang Hinduismo, hindi po ang Budismo, hindi po ang Islam, hindi po ang sabihan mo lahat ng reliyon, kahit Baptist pa, hindi po nagliligtas ang Baptist. Hindi rin nagliligtas ang pagsunod sa utos. Hindi rin po nagliligtas ang bautismo. Hindi po nakapaghuhugas ng mga kasal. Lahat ng yan gawin mo na. Pero ang hindi ka mabibigyan niya ng buhay na walang gan. Ang nagbibigay ng buhay na walang gan ay yung namatay sa krus. Kumbaga, ang ticket natin para tayo makapasok sa langit, lahat tayo dadaan sa anak. Yung anak ang pinadala ng Ama na tagapagligtas. Ang anak ang magdadala sa atin sa langit. Paano niya tayo dadalhin doon? By trusting Him as personal Lord and Savior. The source of eternal life. Jesus is the only way to experience, to receive eternal life. Jesus offers. Bibigay po siya, nagkakalob siya sa lahat ng tao. Wala siyang pinipili. Kung yung magpapakumbaba at honestly, tatanggapin siya bilang tagapagtas, ay makakasok po, makakatanggap ng regalo ng buhay na walang gan. As Jesus said in John 14:6 also, He is the way, the truth, and the life. Sabi niya, siya lang ang daan. Wala lang iba. Hindi, marami ang paraan. Marami paraan ng tao sa reliyon, sa kaligtasan. Marami silang iba't ibang daan. No? Si Jesus ay hindi po siya yung parang ito, maraming daan, so si Jesus daw, isa lang daw sa daan patungo sa langit. Hindi po ganun yun. Kaya kasi sabi po, I am. Sabi po, siya lang, wala na. Wala nang exemption. Isa lang ang paraan para ang tao ay makarating sa amang nasa langit. At nasa kanyang katotohanan, siya rin ang nagbibigay ng buhay dahil si Kristo ay Diyos. Siya po ay pinadala ng Ama. Sabi niya pa yun, walang makakarating sa Diyos Ama kung saan siya galing sa langit at pinadala sa lupa. Kundi dadaan daw po, kumbaga sa anak. Dadaan sa anak. Para tayo makapasok sa langit, para tayo magkaroon buhay walang gan, dadaan po tayo sa kanyang anak na pinadala ng pagtas. Wala po makakarating sa langit sa pamamagitan lang po ni Kristo. Hindi reliyon, hindi bautismo, hindi good works. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Sabi niya, di ba, ang dakilang utos ng Diyos na bigay sa Hudyo. Love God with all your heart, with all your soul, with all your self. Love your neighbor. So, the motive why we obey the law, bakit binigay ng Diyos yung utos sa Israel, is love. Hindi for salvation. Kumbaga ganito kung ang pinag-usapan ng salvation, ang motive, dapat in Christ. Ibig sabihin, dadaan ka kay Kristo. Pagka paglilingkod, ang motive mo, love. Kumbaga, bakit tayo naglilingkod? Ang motive is love. Hindi salvation. Ngayon, si Kristo, bakit siya bumaba sa lupa? Bakit siya sumunod sa Ama? Bakit naglingkod sa lupa? Bakit nagsakripisyo at namatay sa krus? Nagsuffer. The motive is also love. But, hindi lang love sa Ama, hindi lang love sa tao, it's about salvation. Kaya, ang pinakamahalagang motibo nating mga tao, pagdating sa lupa, kaya tayo sumusod sa utos ng Diyos is love. And that love, it means service. When you serve the Lord, dapat ang motibo, love lang. Pag ang motibo ng tao, naglilingkod para maligtas, mali. Dahil ang tagapagligtas, ang paraan lang nakaligtas sa Bible, si Kristo. Wala nang iba. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamagitan ng Kristo. Kaya nga, biyaya at awalan. God's gift, eternal life, is also means God's gift. Quality life, spiritual life, God's gift, regalo ng Diyos. Ang buhay walang gan ay regalo ng Diyos, Ama. At ito ay pinadaloy niya, pinadaan niya. Hindi natin ito matatanggap sa sariling paraan natin. Hindi mo kailangan pagsikapan, paghirapan, pagtrabahuan. Tulad ng grades sa mga estudyante, tulad ng sweldo, o tulad ng mga tinatawag nating medalya
ng kagitingan ng mga sundalo. Pinaghihirapan nila. Pinagsisikapan nila yung medalya, yung trophy ng mga players sa basketball, di ba? Yung mga grades ng mga estudyante, pinaghihirapan niya. Yung sweldo, pinaghihirapan niya. Pero ang pagpasok sa langit, ang buhay na walang gan, ang pagkaligtas sa impyerno, hindi po natin yan pinaghihirapan. In fact, lahat tayo patungo ng impyerno dahil sa kasalanan. Kung nais natin makapasok sa buhay na walang gan, isa lang ang naghirap, yung namatay sa krus. Siya lang ang nagbigay ng regalo. Regalo ng Ama yung anak, at yung anak, binigay niya yung buhay niya sa krus para tayo makasumpong. Kaya hindi natin ito pinagsisikapan ng pagpasok lang. Ang nagsikap para tayo maligtas, isa lang, yung kanyang anak. Sabi dito, ang bayad sa kasalanan natin ay kamatayan, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang gan. So, yung buhay na walang gan, regalo ng Diyos. Pero may ginamit po siya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, no, sa pamamagitan ni Jesus na Kristo na ating Panginoon. Pinadala niya ang kanyang anak. Experiencing eternal life. Paano ba ito nararanasan? Ang eternal life. Sa pamamagitan nga ng pananampalataya, ang eternal life ay mararanasan mo at matatanggap mo pag pinagtiwalaan mo si Jesu Cristo, yung kanya anak, niya tapagtas. When a person puts their faith in Jesus, they receive eternal life and become a child of God. Sabi nga, that receive, sumampalataya kay Jesus, may buhay na walang gan. Hindi na mapapaan. So, sigurado tiyak, libre na, bayad na. Sabi nga John 12, sa lahat ng tumanggap kay Jesus, sila'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, paano nagiging anak ng Diyos? Yung nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Lahat dadaan po sa anak. Wala na po tayong ibang dadaanan, hindi kay Maria, hindi kay Muhammad, hindi kay Buddha, o sino pa ang mga reliyon. Hindi ho. Isa lang ang pinadala. Isa lang ang tapagtas. Isa lang magdadala sa atin sa langit. Yung namatay sa krus. In relationship with God, eternal life is experienced in a relationship with God. Where a person can communicate with Him, know Him, and enjoy His presence. Yan po ang eternal life, no? Ito'y tumutukoy din sa isang totoo at matibay at banal na relasyon sa Diyos Ama. So, ito ay karanasan at relasyon sa Ama ng isang tao ay pwede niyang makausap, makilala ang Diyos Ama, at ma-enjoy ang kanyang presence. Pag sabing presence, parang katulad ng magulang mo, sa tabi mo, na nag-aalaga sa iyo, lalo pag may sakit ka, no? kasama mo, o anak mo. Di ba? Yung presence, yung katabi, kausap, nakikilala, nakakausap, no? Relasyon ng ama, ng anak, o ng mag-asawa, o ng kapatid. So, lalo na ang relasyon sa ama at sa anak. Kaya sabi ng John 7:3, that they might know Him. Anong eternal life? Makilala yung Ama at yung pinadala niya tapagtas. At ang sabi ng Psalm 16:11, sabi King David, ito yung paboritong verse na makita natin, ito yung biyabang ni David, sabi niya, ipapakita mo ang landas ng buhay. Ang kausap niya ng Diyos. At sabi ni David, O Diyos, ipapakita mo sa akin, ipapakita ng Diyos kay David ang landas ng buhay. Ano po itong landas ng buhay? Dito lang ba sa lupa yan? Tingnan natin, sabi yan. Sa iyong presensya, no, ay may puspos na kagalakan. So, yung kasama niya ang Diyos, marami siyang panganib, problema, pagsubok na nakaharap si David nung nandito pa lang sa lupa. Pero sa lahat ng mga naranasan niyang problema, pagsubok, panganib, makita natin yan, meron pa rin siyang kagalakan. At hindi lang siya masaya, kilala niya ang Diyos, no, lumalakad siya sa kalooban ng Diyos, napupuno po siya ng kagalakan. Busog siya sa kagalakan. Hindi lang siya busog sa pagkain, sa damit, lalo pa naging hari siya. No?
siya po ay nabusog sa kagalakan. No, napuno po siya ng kagalakan ng Diyos. At sabi pa niya rito, at sa iyong kanang kamay, may kasiyahan magpakailanman. Ang ganda po nito, no? Hindi lang nabusog, umapaw ang kagalakan ng Diyos sa buhay ni David. It is a holy joy. No? Kundi sabi niya, yung kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay araw-araw, lalo na nung siya'y naging hari. Ang dami niyang kasalanan, pagbagsak. Naranasan niya kapatawaran ng Diyos, pagkapayapaan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung awa ng Diyos, ang dami niyang pagkakamali. Pero sabi niya, ang nagpapasaya lang sa kanya ay yung kasama niya ang Diyos at lumalakad siya sa landas ng kalooban ng Diyos. Yung alam niyang iniingatan sa ng Diyos, ginagabayan sa ng Diyos, andun yung kapayapaan ng Panginoon, andun yung pag-iingat ng Diyos, yung lumakad siya sa plano ng Diyos, lumakad siya sa mga layunin ng Diyos sa buhay niya. Yun lang ang nagpapasaya sa kanya. Yung banal na kasiyahan galing sa Diyos. And take note, this path of life na pinakita ng Diyos kay David, na nais ang Diyos lumakad si David, ito lang po ang nagbibigay sa kanya ng totoong kagalakan. Umaapaw na kagalakan. Wala siyang kagalakang mararanasan sa lupang ito kung wala ang gabay ng Diyos. At hindi lang yun, sabi niya, dahil alam niya kasama niya ang Diyos, hindi lang sa panahon siya ay lumalakad sa tama, pati na yung nagkamali siya, ginabayan pa rin sa Diyos, pinatawad siya. Sabi niya, tingnan niya, ang kasiyahan niya ito ay magpakailanman. Eh kung itong kasiyahan niya na nagaling sa Diyos ay magpakailanman, dito lang ba sa lupa yun? Hindi ho. So it talks about pleasures of God forevermore in heaven. Ano? So, alam ni David, sa pinatawad niya ng Diyos, siligtas siya, at hindi lang niya kasama ang Diyos dito sa lupa na naglalakbay. Isasama siya ng Panginoon sa buhay niya. No, meron pa isang verse, I forgot, ano kaya sabi niya, no? Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not, and I shall, sa dulo niya, natin, I forgot, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ito yung isang paborito pang verse na biyabag ni David, no? Dito niya binanggit yung maalala ko lang. As I close, sabi niya dito, and the Lord is my shepherd, and David said in verse 6, tunay niyang kabutihan at awa ang naranasan ni David sa buhay niya sa lupa. Hindi siya perfect, maraming siya pagkakasala. Pero sabi niya, ang Panginoon ang kanyang pastol. Tunay na mabuti at mahabagin siya at sinamahan niya ako. Sabi niya, ako ay gagabayan ng awa at kabutihan ng Diyos. Lahat ng nilalakaran niya, nakita niya ang gabay ng Diyos. Sa lahat ng araw dito sa lupa. Shall follow me all the days of life. Hanggang sa dulo ng kanyang hininga, itutukoy niya rito. At hindi lang yun, sabi niya, at ako ay mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Saan yun? Hindi lang excited si David to worship God in the temple dito sa lupa. To worship, to listen, to sing. Musician siya, tandaan nyo, harp ang kanya tinutugtog. Sabi niya, masaya siya. Kung meron mang nagpapasaya sa kanya, ang kabaitan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos, yung lumakad siya sa landas sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos na plano sa buhay niya, at ang Diyos ay ginabayan din siya. Ang meron mang isang bagay na nagpapasaya kay David, ay lagi yung fellowship niya, yung service niya, yung pagsamba niya sa Diyos, dito sa lupa, hanggang sa langit. Kaya sabi niya, ako ay mananahan sa bahay ng Panginoon forever. Saan yun? Hindi sa lupa yun, hanggang sa langit. Kaya yan po ang eternal life. No, yung makilala mo ang Diyos, maranasan mo ang kabutihan niya, ang awa niya, dito pa lang sa lupa ang gabay niya, ang pagpapala niya, hanggang sa langit. Kung may pagpapala tayo tinatanggap sa lupa, lalo kayamanan, pera, bahay, temporary lang po yan, bonus lang yan. So, talagang pinakamahalagang biyaya ng Diyos. Pinakamahalaga yan,
Yung tayo po ay pinatawad, napakabuti ng Diyos, kinaawaan tayo, iniligtas tayo, may buhay na walang gan tayo, iniingatan tayo ng Diyos, sinasamahan tayo, pinapatawad tayo, at meron tayong chance to worship and serve God here on earth. Hindi lang sa lupa, kasama natin yung Diyos magpakilang. Yung talaga plano niya, no, sa tao, kahit na tao nagkasa, ang plano niya to worship and serve God forever. Ayaw ba na, Lord, salamat sa ita mo. Pagpalaan niyo po ito, kung na po magpala sa mga nakinig. Lalo pa ho namin kayo makilala bilang tunay ng Diyos at tagapagtas. At lalo pa namin na-enjoy ang ibig sabihin ng buhay na walang gan. Na hindi lang ito mapunta kami sa langit. Hindi lang ito maligtas kami sa impyerno. Kundi ang pinakamahalaga ay lalo ka pa namin makilala ang Ama, makilala ang Anak, na tunay na tagapagtas at nagmahal at nagsakripisyo. Ito ay isang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa inyo. Magmula nung kami iniligtas sa mundo. Magmula nung makilala ka namin. Bilang tunay na Diyos at tagapagtas sa aming buhay. Ito ay puno ng kasiyahan, puno ng kagalakan, kahit may mga pagsubok, problema, panganin, sinasamahan nyo kami, ginagabayan nyo kami, iningatan nyo kami, meron palit kami kapayapaan na nararanasan mula sa inyo, at tunay na gabay at proteksyon nyo, hanggang kunin nyo kami sa buhay na walang. Lord, samahan nyo kami, and help us to experience the life that David experienced here on earth. Knowing you, worshiping you, loving you, and serving you. Dito pa lang sa lupa, hanggang kunin niyo po siya sa langit. Ito ang tibok, nagpapatibok ng puso ni David. Yung mahalin ka at paglingkuran, magpakailanman. Kaya tulungan niyo kami ng eternal life, ay lalo namin maintindihan na hindi lang tayo ito pagpasok sa langit. Hindi lang ito maligtas sa parusa ng pera. Kundi ito po ay isang pakikisa, isang pakipagkasundo, isang totoong relasyon na binigay ng inyong anak ang kanyang buhay at nagbigay kayo na regalo, Ama, sa pamamagitan ng inyong anak upang makapili ka namin sa buhay ng walang at masamba at paglingkuran ka namin dito pa lang sa lupa hanggang kunin niyo pa. Salamat po muli sa salita niyo, sa kaligtasan, sa tunay na kaligtasan ng inyong anak, sa tunay at kaligtasan hindi nawawala at sigurado. Tulungan niyo po kami at gamitin yung buhay namin sa lupa, mag-iasin at ilaw kami sa marami pang mapapahama at wala pang tunay na kapayapaan kaligtasan ng buhay walang na meron ka, Panginoon Jesus, sa binigay sa amin. May pakilala ka, naniniwalag at tasin kami sa mundo ito. Palahin niyo po ang buhay namin, ang living night, at ang lalapit anniversary, pagigtas na kumakalwa, may kang mga bisita, pagigtas yung buhay namin, at patuloy po linisin, baguhin, at patuloy po habagan yung bansa Israel, habagan niyo po ang Ukraine at Russia, may mga gera, Panginoon, habagan niyo po ang mga banta ng gera na nagaganap sa mundo. At ganyan na rin po, Panginoon, ang patuloy po ninyong muna sa aming gobyerno. Unahin niyo po ang Pangulong BBM at ang mga problema sa mga kriminalidad ay masugpo at patuloy po maparusahan, dapat maparusahan. Yan yung nakarulungan ng aming leader at ang AFP-PNP ay patuloy po magkaroon ng paglilinis ang sanay nito ang judiciary system, Lord. Ang Congress ay tulungan niyo po ang impeachment ay matuloy, Panginoon. At ikaw na maglinis ng sangay ng korupsyon at kriminalidad sa aming bansa. At patuloy po ang katuwiran niyo ang sumagana sa aming bansa at ang banal yung kalooban. Kaya patuloy po, isa at bumalik ka na, Panginoon, ayon sa plano niyo at maghari ka at gamitin yung mga baptist churches sa aming bansa at sa buong mundo ng aral, mahayong gamitin niyo po ang buhay ng mga anak niyong pinatawad at piligtasan. Ito yung handa natin pamuli, pasaan sa gabi ko. Malaking yung salita niyo. Ito yung handa natin pasalamat pamuli sa matamis sa Panginoon. Ng gabi po, see you on Sunday. God bless po.